Naliligaw ata ako. Tao po. Pwede po magtanong? Sige po, libre lang. Saan po? Po kaya dito yung Tarlac? Tarlac? Ako. Sister, malayo yung Tarlac. Marami ka sasakyan bago ka makarating dun. Naku, paano kaya? Sasakay ka sa, ng bus. Doon sa Cubao. Malayo. Mga 5 hours yung biyahe. 5 hours pa? Grabe naman. Wala ba shortcut? Airplane. Kasi hindi ko alam kung may ano po doon. Airplane pa. Ba yan? Ang dami ng mga anuhin. Pero nakikita ko sa'yo, bagay ka magmadre. Sister, wag kang ganyan. Baka gusto mo sumama. Samahan mo na ako, baka maligaw kasi ako. Hindi pwede pa. Sister, walang tatao dito sa tindahan. Sige na. Hindi. Okay na ako Sister. dito. Ay, Huwag mo kunin si Chubby. Mawawalan kami ng tindera sa tindahan. Bagay naman maging madre. Kilala mo, Father? Parang, sister, you look familiar. Kaibigan kayo ni Father Kevin? Ni Father Kevin? Ade, Ako Father yun. Jeff. Father Jeff Malapig. Oo, si Father Jeff. Paano nakita noon? Kumakanta ka ng happy birthday. Kayo si sister? Sister Maria Candelaria. Sister Maria Our Candelaria. God bless you. Paano kita tatawagin? Sister Candy? Pwede din. Uy, hindi pwede. Di ba? Dapat Sister Mary. Mary. Candy. Mary Candy. Mary Candy. Mga kape-mates, tayo napadpad na naman dito sa ating tindahan at meron tayong guest. Siya ay kaibigan namin ni Father Jeff. Siya si Sister Maria Candelaria ng Order of... Our Lady of Carmelites. Ayun, Our Lady of Carmelites? Sino ba talaga tawag? Order of Carmelites. Order of Carmelites. At magandang mapagkwentuhan natin ang buhay madre. Ano mo title itong episode na to? Sister Act. Sister of Sister Mag-act Act. tayo. Mag-act tayo. Dito lang sa Kape at Kampay! Mga kapimates, nako-curious ako eh. Bagay kaya sa akin maging madre? Comment down below. Okay? Baka itsura ko. Nako-curious ako, my God. What? Kati ah. Madre, may belo. Sister. Ay, sister tuloy. Sister, di pa ako. Wag muna. Alam mo, kami ni sister gusto namin magkape. Baka meron. pwede umorder ng kape. Meron po, Father. Ayun, sige. Magandang tanongin natin, no? Ano kaya itsura ni Chubby kapag siya'y ginawang madre sa pamamagitan ng AI technology, ChatGPT? Anong itsura ni Chubby? Go! Si sister, malayo palalakbay nito. Kailangan nito ng kape. Oo, ito na niready ko na, oh. Sa iyo. Thank you. Siyempre kay Sister Special. Bakit kay sister special? May platito. Tapos sa akin, ganito lang. Siyempre. Ayan. Thank you so much po. Ayun, sister, welcome dito sa tindahan ni Chubby. Kaya sister, kape! At kampay. Yay! Ayan. Mga kape-mates, tayo po nagagalak sapagkat I think first time na magkakaroon tayo ng guest na madre dito sa tindahan ni Chubby. At maganda makilala natin siya, no? Oo nga, Sister. Sige, sister, introduce yourself to our kape-mates. Yes. And tell us something about yourself and how do you see yourself 5 years from now? What are your strengths? Ano yung job interview? Grabe siya. Madali, Sister, Sige, go. sister, go ahead. Ay, ako po si Sister Maria Candelaria after presentation ba siya? Ayun, doon ka raw tumingin, sister. Yan. Ay, then, tunay ko pong pangalan ay Jeanette F. Malapit. Yun po yung baptismal name ko. Ano, Jeanette Malapig? Parang Malapit. Jeanette Malapit? Parang Malapit sa Jeff Father. Malapig? Opo. Hala, Talaga? Opo. wait lang. Sister, pwede pa lang sabihan ng inyong real name? Di ba bawal? Apo, pinapalitan po kasi yung real diba? name namin kapag nasa loob na kami. Ba't wala Ay, Maria. ano pala, Maria. Mary, Like Mary. me. Oh my God, paano ko, Father? Baka meron din ako. Maria Chubby? Hindi.
Ate Mary Jess. Mary Jess. Mary Jess. Maria Pero Mary Jess. hindi magkahiwalay. Mary Jess, one word. So, hindi talaga pwede. Hindi, pero gagawin mo Maria Chabi. Hindi bagay. Hindi bagay. Kasi tanong ulit natin. Ang dali eh. Ano, sister, pagpasok mo, pwede ka pumili ng pangalan, ganun? Pwede, kaso minsan sinasuggest na Mother Superiora. So, kung babagay sa'yo yung pangalan, sister, gano'n. At saka kung saan parish ka belong, kung saan parish ka nagsimula. Ganun ba yun? So, kuwari, sa ano ka? Santo Cristo Parish, kuwari. Maria Santo Cristo. Maria Santo Cristo? Maria Santa Crista. Crista. Maria Ganun. Chris, ang galing. Ganun ba ang parish mo? Immaculate. O, di Immaculada. Maria Immaculada. Perfect! Oo. Maria Immaculada, galang-kagalang-galang. O, Maria Immaculada B. Ano yung B? Chabi. Ayusin mo! Di mo mawala B. Diba? Kasi, tuloy natin. Dali, sister, Sister, mga tanong Saan natin. siya pinanganak? Sige, taga saan kayo sister? Yes, go. Pinanganak po ako sa Pasig City. Apo, sa Rizal Medical Center Hospital. Ano oras ka nilabas, sister? 7-Eleven. 7-Eleven. Ng umaga, ng gabi. Gabi. Ayun. Nako, ito sister, tama ito. Ilan taon kayo pumasok kayo ng convent, mga ganun? 21 years old. 21 years old. Ikaw nang ginagawa mo 21 years old. 21, nag-aaral. Ay, hindi. Nagtatrabaho na. Tatrabaho na. Oh, anong napagtripan yun, sister, at pumasok kayo ng convent? Oo. Kasi, may bata pa lang gusto ko na maging madre. Talaga? Bakit? I mean, bakit sister of all na diba? Oo. Kasi dahil na sa history ng yung nabuhay ako sa mundo. Kasi 50-50 na ako. Kasi napupunan ako ng nanay ko. Bali, hiniling niya lang kay Mother of Perpetual Help sa Baclaran Church. Yun. Hiniling ka na, Mabuhay. tapos kapag nabuhay ka, iaalay ka na, parang gano'n, Hindi sister? kasi sinabi ko din kay Mama, Mama, bakit malakas ang calling ko sa Panginoon? Bakit gustong-gusto ko magmadre? Talaga, sister. Tapos sabi na mama ko, kasi mula dulo ng Baclaran hanggang altar, inalay kita. Talaga? Paano yung sister? Nakalud siya? Opo, habang malaki yung... Totoo? Habang nasa sinapupunan niya. Mula sa gate? Mula sa gate! Nakakatakot nga yun. Talagang medyo delix ngayon. Hala, ang layo-layo Kaya nun. nga po eh. Tapos, Nakalud lang? opo, nakaluhod na naglalakad. Ganon. Opo. Yung ganun-ganun? Opo. So, sister, tawag dito, so gumraduate ka ng elementary, high school, college. Nag-college ka ba? Apo. Anong kurso mo, sister? Information Technology. Information IT, technology. sayang. Social. Di sana nasa States ka na ngayon, sis. Oo. Gumagawa ka ng virus, ganon. Marami ka Hacker ka na, pala ganon. ng IT. Pero sister, kahit nag-IT ka, napagtripan mo pa rin magpare. Magmadre. Magmadre pa, sorry. Opo. Opo naman, kasi laging pumapasok sa isip ko, bakit ba lakas-lakas ng tawag ng Panginoon? Baka childhood dreams ko lang, 5 years old ako. Kasi nung 5 years old ako, may mga nakikita akong madre naglalakad mula sa kanilang kumbento papunta sa simbahan namin. Tapos sabi ko, ang angel na Manila, nakaputi sila, hindi marunong mabait, hindi sila marunong magalit. Ganon? Sabi ko, yun lang ako na-admire, parang hindi sila marunong magalit, parang anghel, tas gano'n. Hindi ka sure, sister. Kaya nga nung yung 5 years old ako noon. Tapos, nung 5 years old ako, kumuha ko ng yung sando, kamiseta. Tapos ginaganon ko sa harapan na... Sinusuot mo, ginagawa ng belo? Sinusuot ko dun sa harapan ng aming salamin. Sabi ng nanay ko, bakit ka nagagaya, anak? Sabi, gusto ko rin maging madre balang araw, mama. Tapos sabi niya, childhood dreams mo lang yan, nak. Sabi niya, baka babago pa yung isip mo, bata ka pa lang, ganun. Yun yung sinasabi sa akin. May nakilala ka naman, sister, na madre na nag-inspire sa'yo. Opo. Kasi iba, ganun yung may kilala madre, nag-inspire. Nani-recruit ka. O, halika na. Na-recruit pa rin ginagawa mo kanina. Ano mo ulit yung pangalan mo, sister? Sorry. Kapo, si Jeanette po. Jeanette. Po. O kunyari, Jeanette, halika na, sumama ka na sa amin kas ano. Hindi po, nangyari po kasi sa akin, yung sa may, kasi lahat na ng active sisters, bago ako maging 20 years old, nag-search in na ako, nakapunta ako na sa Garay, Bulacan. Sabi ko pa, ang ko pa yun tumatakas ako. Sabi ko, Ma,
Nandito ko ngayon sa MRT. Hindi ako nagpapaalam. Mapupunta ako sa nursery. Sabi ng nanay ko, ano anak? Kung kailan na tsaka sa ka pa nagpaalam. Para sigurado na Papayagan. Wala nang magagawa yung nanay. Grabe talaga. Kasi nandun na siya. Pero paano yun, sister? Paano mo ba mararamdaman kung tawag ka? O kung Paano may mo tawag nalaman ka, na gano'n? para sa pagmamadre ka? Kasi yung nangyari sa akin nung nag-enter ako ng Carmelites, dinaan kasi ni Lord sa panaginip. Nung si Mother Superiora ko, si Mother Teresa, hello po, shoutout po kay Mother Teresa sa Amerika. Alam ba niya na nandito ka na nag-guest ka sa kape at kampay? Opo, message ko sa Bible, hello po Mother Teresa. Siya po yung nag-recruit sa akin na sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, Holy Week, gantong mga panahon na to, sabi niya sa akin, gusto mo ba mag-search in? Kaka-search in ko lang sa Pink Sister. Sabi, magkita daw kami ng Pink Sister sa Easter Sunday. At that time, parang, alam niyo po, yung kating-kating akong pumasok, na gustong-gusto ko na talaga mag-enter. Sabi naman po ni Mother Teresa, try mo sa amin. Mag-start ka ng Holy Week, dito ka mag-Holy Week sa Tarlac. Yun, very challenging yun kasi choir member pa ako. Tapos at the same time, yung pamilya ko, sasamahan ko magsimba. Tapos traffic. Ang dami kong kaya chebureche para hindi matuloy. Maraming pagsubok. Tapos sinabi ko sa ninang ko, Ninang, wala akong pamasahe papuntang Tarlac. Pero hindi ko alam kung ano pipiliin ko, Pink Sister ba o Carmelites. Yun. Ganun. Pero sister, may background ka na sa Pink Sisters. Di ba, Father? Bawal. Oo, kasi mga Pink Sister, di ba, Bawal. walang Bawal ginawa tumingin kundi doon. nakaluhod lang. Tsaka Bawal lumingon. tumingin sa yun. Pati yung Tsaka alam may ko, gate. kahit may nagpupukpok doon sa gilid, hindi papansinin, dapat nakadasalan talaga na gano'n si sister. Tsaka may gate, di ba? Nakasimba na kasi ako, sister, sa Opo, Baguio. nakasimba na din ako. Bawal sila titingin. Bawal ganun. tumingin, oo. Sa Blessed Sacrament na Tsaka di ba nakatabi. bawal na yun? Wala nang kita-kita sa family. Tama ba? Pag ganun ba, sister, pag ganyan, pumasok ka, Oo nga. ano yun, cut off na lahat ng Di relasyon ba sa pamilya. maraming klase ata sila, sister, tama Oo, ba? sige, Hindi sister. din. Kasi noong sabi ni Mother Superior, unang kapanahunan daw, daliri lang daw nakikita. Pag talaga? bibisita yung magulang. Daliri lang, as in daliri. Daliri lang kasi nakaka-cortina. Hindi mo makikita magulang mo, narinig mo lang boses nila. Oo. Ma, pa, ganun. Pero di naman ako papasok sa ganung sitwasyon. Oo. Hindi ko kaya so, yun. kapanahon, unang yun, sister? Apo, yung Vatican I, ganon daw. Ganun ang Vatican I. Vatican II na kasi ngayon. So, yun. Kumbaga, tinanggal na yung cortina sa rehas. Pero nakarehas pa rin kami. So nakikita mo family mo, nakaka-visit sila sa sister? Nakaka-visit sa akin. Every birthday ko po. Every birthday. Pero pag Pasko, gano'n. Opo. May Pag mga, Pasko pwede din. Pero depende sa family. so depende sa family, hindi naman siya yung parang Or at least may one. visiting hours, visiting days lang kayo gano'n. May visiting hours, tapos pag visiting days, pag kunyari, except sa Lent at saka sa Advent. Ito sige. Hindi, sister, bilang, madre, ganyan. Interesado ka. Hindi, parang naku-curious talaga ako sa buhay na isang madre. Kasi pare, alam natin, di ba? Pati marami Gala-gala. tayong interview dito. Ang madre, parang bihira kasi. Ano bang ginagawa po ng isang madre? Kung sa isang buong araw, Oo, sa schedule buong ninyo. araw, puro, ba kayo? Dasal lang kayong ganun. Gumagala ba kayo? Nag-Netflix? Ganun. Para ibang madre natin, si sister. Ano po, hindi po. Nagsa-start kami from 4:30 in the morning. So, mag-rising kami. So, pag 4:30 Praise be Jesus Mary kakatok, tapos bubuksan namin yung pintuan now and forever. Or pwede rin kahit na nasa bed kami, now and forever. So dapat 4:30 gising na, paano antok-antok pa Tapos bawal? kailangan mong maligo agad. Tapos, magbibihis ka agad na mabilis in just 5 minutes and 10 minutes. paano bihisi yan, sister? Grabe, ang hirap-hirap. Dami-dami suot. Kailangan bilisan. Kasi Bilisan yung kung kaming pari pagliligo. na, So di bawal ba? pala makupad dun, no? Papasa ka naman. Hindi, makupad ako eh. Sige, tapos sister, tapos. Tapos po nung yung nangyari sa amin. Sige, sister, tuloy mo lang. Yung pagbihis namin, magsa-start na kami mag-divine office. Yung nakikita natin sa matatanda na black book. Ano yan, yung Christian divine prayer, office, liturgy of the hours, yun pa yung parang Liturgy of dinadasal the natin. Hours, opo. We share the same prayer. Tapos kinakanta namin, chanting. Chanting yung padasal. Naglalakad ba kayo ng sister yung nakapila, tapos
Sunday, Sunday. Hindi po. Ay, pero marami akong gusto talaga itanong. Pero hindi ba kayo na sister, na hurt yung ginawa yung sa horror? Horror? Ginagawang horror yung mga oo. sister, di ba? Sabi nga ng bata, may iri. Sabi ko, hindi kami iri. Di ba? Tsaka si Sister Belonia, si Danan, yung nakakatakot. Kaya nga. Anyway, alam mo, gusto ko ituloy yung kwento. Mamaya tanong natin sa pagbabalik. Ano ba ang schedule ng isang madre? Anong pinagkakabala ng madre? May trabaho ba ang madre? May sweldo ba May sweldo sila? ba ang madre? Yan. Mamagandang katanungan. Sa pagpapatuloy na ang ating kwentuhan dito sa Kape At Kambay! kambay! Bakit masusungit ang mga madre? Grabe siya. Huwag namang Ano yung sabi mo kanina, sister? Walang? Boyfriend. Hindi naka-experience ng boyfriend. Sister, total naman, napadaan ka na dito sa tindahan ko at close naman na tayo, di ba, sister? Meron akong gusto itanong. Ano po yun? Atin lang to. Bakit ganun? Bakit yung mga sister masusungit? Baka di naranasan umibig. Ano pa? Baka di naka-boyfriend. Hindi ka nang karinig eh. Oh. Baka di naka-love life. Ay, ganun. Kaya sila masungit. It's complicated daw. Oh. Louder! Ay! Louder! Louder! It's complicated daw. Hindi daw umibig! Hindi daw umibig. Hindi! Ibig sabihin ko bumalik kayo dito. Ay, Hindi ko sorry, siya sorry, sa sorry. sister! Si sister, iba siya. Bakit ano nararamdaman mo, Siguro sister? nagka-boyfriend ka, sister, no? Kasi happy ka. Opo naman. I love it! Nagkakilala pa kami sa simbahan. Hey! Hindi naman nagpare. Hindi. Buti naman ako. Late. Kalaro lang yung mga pare. Malaro yung pare. Sa Kristan Mayor. Oh my God! Grabe ka. Pero alam mo, no, maganda ito kasi makita natin na yung mga madre, let's be serious, no? Minsan may stereotype na masyadong strict. Oo. Diba? Masyadong mahigpit. Pero maganda ito si sister, no? Bubbly! Oo. Tsaka hindi siya mahihain si sister, di ba? Okay, wala ka na ring hiya na magtanong sa kanya. Tanong natin yung ano kanina. Kasi sabi mo, gigising si sister na maaga. Tapos, ano yung sister, may trabaho ba kayo? Oo. Or, Oy, may sweldo ba kayo, sister? Magkano? ganon. Ano yung ginagawa ninyo, sister? Wala kami sweldo. So, paano magdadasal lang buong araw? Anong ginagawa ninyo sa isang buong araw? Sa isang buong araw nagdadasal, nagme-meditate, nagdi-divine office, chanting. After ng chanting, breakfast namin. After ng breakfast, nasalo-salo, pupunta na kami sa kanya-kanyang Kwarto. parang department, Ah, in opo. other words. Sa sacristy, maglilinis sa sacristy, mag-gardening, tapos mag-alaga magpapaligo ng mga aso, Ay, maglilinis ng refectory. Refectory din, dining yung area. Dining area, maglilinis ng library. Yun. Tapos yung iba naman gumagawa, nagko-compose ng chanting, nagko-compose para sa liturgy. Tapos, sister, may dasal ulit yon ng hapon, ng gabi. After po namin ng work namin ng 1 hour or 1 to 2 hours, before lunch po, nagdadasal na kami. Oo, before lunch, no, Apo. sister? So, We call magla-lunch. that sexta. Sexta. Ibig sabihin, yung pang midday prayer Midday po namin. prayer. 11:30. Tama? Apo, Oh. galing yun. Kasi nagka-boss ako, sister. Hi, sister, sa boss ko. Sister Sam. Oh. Ayun. Tapos doon, tatanghalian kayo. Apo. Sister, gaano katotoo ang pagkain lang daw ng madre? Lugaw lang pati, no? Lugaw lang pati sa hagin. Tsaka ganun. totoo ba, sister, mahilig daw ang mga sister sa mga healthy food at Sa papaya, fruits. ganon? Fruits, Sa mahilig papaya. sila. Totoo ba? Totoo, nga. mahilig sa healthy foods. Oh, hindi ka tulad ng mga kayo, pare, no? Grabe siya! Pinaka-crispy pata. Ganun talaga. dasal. Tignan mo motto namin. At least we die happy. Pero nga, tignan mo naman sila sister, di ba? Healthy food. Tapos yung sister, may siesta din ba kayo? May night Oo, riding? 1 hour. 1 hour. Buti sila 1 hour lang. Kami siesta namin, minsan 4 hours. Wala kang kagad, tulog lang kami, ganun. Natutulog Tapos, ka naman, sister, sa 1 hour. Opo, nakakatulog. After nun, anong ginagawa ninyo, Oo sister? na, pagigising. Magigising, magdadasal ulit kami. Dasal ulit. Baka sister. Nona. Nona ang tawag. Nona. 9th hour. Oh. So, after nyo magdasal, may work ulit kayo? Meron kayong... Opo. Nag-aaral kami ng liturgy. So, nag-aaral kami ng
kanta para sa Sunday. Sometimes po, nag-aaral kami ng private study tungkol sa canon law, tungkol sa liturgy, tungkol sa theology. Talaga. So, meron din kayong study time. Apo, formation po tawag namin doon. Uy, ayun na, sister. Tapos, ayun, ano oras ang last prayer? Last prayer ay 9 o'clock. 9 o'clock. 9 hanggang 10. Compline. Yun. 9 to 10 yun, sister. Night prayer na yun. Sa 15 minutes. Tas tulugan Night prayer. na. Tapos after ng night prayer, may din pa kami deliverance prayer. May rosary pa yan. Hindi tapos na rosary noon. Tapos after ng compline, magpo-procession kami para ipagdasal yung mga patay. May kandila? Lalabas kayo, sister? Magsabay, dala-dalawa kaming magpo-procession. Dala-dalawa papunta sa likod yung formation. Ganun. May tanong kanina eh. So, sister, pag ganyan, nag-aaral lang kayo kasi, alam mo, meron kasing dalawang klase, no? Meron tayong mga contemplatives, pati yung mga active. Sige, sister, ma-distinguish natin mas mga kapemates natin. Pinagkaiba. Yung pinagkaiba ng contemplative na madre, pati yung active na madre. Ang contemplative, tulad po ng mga Carmelites, ay 24/7 po kami nagdadasal sa simbahan. Tapos at the same time, apostolate namin magdasal sa mundo, tapos mag-counseling din sa mga taong nangangailangan ng counseling namin. So, dahil may formation kami, kasama ng formation namin, nag-aaral kami ng psychology. Tapos yung active naman po, yun po yung nag-apostolate sa mga bata, bahay ampunan, Papunta sa mga BEC, gano'n, sa mga probinsya, sa gano'n. probinsya, kaya sa opisina ng obispo, sa opisina nila father, kagaya ka na father, sa inyo po, kung meron po kayong mother na kasama. Si Sister Jinky. Opo. Hindi ko sinero na yun. Tawag na Sister Jinky. Tapos, O kaya naman po yung mga madreng nasa school, nagtuturo sa mga high school or sa colleges. Yun po. pero kayo, sister, sabi niyo contemplative kayo, pero magandang tanong, bakit kayo nasa labas? Oo nga. Right now po, Father, meron po akong permission kay Mother Superior na sabbatical leave po ko for a meantime para alagaan ko po yun. Father ko po may sakit. Sabbatical leave yan yung parang VL nila. VL sa karaniwang manggagawa. Vatican leave or sabbatical or Vatican leave, isa lang po yun. Pag sabi sabbatical leave, galing sa salitang sabat, ibig sabihin pahinga. Pahinga. Pero yung pahinga na yun may purpose. Sa aming mga pare, yung purpose is essentially to, siguro, take a break muna from parish life, tapos nun, may ibang formation, iba nagpa-formation, nag-aaral. Kaya sister. Yes po. Sa inyo, nag-aalaga kayo ng, in your case, parents nyo nalagaan mo? Apo, parents ko po. Yung father ko po kasi very critical po dahil may diabetic po siya at the same time, meron po siyang UTI na yung urine niya po naghahalo na sa blood. So, kailangan ko siyang alagaan. So, at the same time, I got privilege na rin po dahil nagtatrabaho po ako sa private company na dati nga pong pinagtatrabahuhan. Habang nagtatrabaho, inaalagaan ko po yung father ko. So, sister, nagtatrabaho ka sa private company, nakaganyan ka, sister? Oo nga. Actually po, hindi po ako nakaganto Monday to Thursday. Naka-corporate attire po ako. Pwede? Opo, pwede naman. So, may at least may special permission mag sister? Kasi sister, kainit-init. Diyos ko, lalakad ka sa ka nagtatrabaho. Sa kumpanya po. O, hindi, saan? Sa Medical Translate Technology. Shout out po sa boss ko, Sir Siling, and HR department, Ma'am Zara. Pinayagan ka nila. Sister, baka lumabas ka na. Baka ayaw mo nang babalik sa Grabe naman siya, dapat na-encourage mo. Pero sister, sabi mo, Monday to Thursday, naka-corporate attire ka, edi Friday. Kakaganito po. So, magko-commute ka, mag-LRT ka, nakaganyan ka. Nga, sister. Opo. Paano yun? Diyos ko, pawis-pawis na. Baskil na. Okay lang po. Basta kilikili, baskil. Okay lang po. Meron naman pong aircon sa lobby. Kasi Akala ko meron kayong dito. May aircon dito sa kilikili. Opo, ginawa po kasi ako receptionist ng company. Dahil, Hala, sister, gusto ko ito makita ang hindi nakaganyan. Hanapin mo. May kwento siya sa akin kanina on the way here. Ano to? Every Wednesday,
Every Wednesday, nasa Baclaran Church ako, naka-corporate attire ako. Hinahanap ko siya sa Baclaran every Wednesday. Di ba may duty ako? Sabi ko, mahanap ka oras? si sister dito. Hindi nga yan sa akin sinasabi. Matanong nga yung mga ano namin doon kakilala. Mga galamay niya doon. No? Si Ella, di ba? O sila Ella. No? Hindi, magtatago siya. Oo. Pero nga ito magandang tanong din. Oh. Sister, sabi nyo kanina may choice ka. Mag-pink sister o mag-Carmelite. Oo. Bakit Carmelite? Oo nga. Kasi na-inspire po kay Our Lady of Mount Carmel, yung scapularyo. Di ba? July 16. July 16. Yung, sometimes yung tinatawag ko noon na parang anting-anti yung, hindi kayo, sabi ko noon. Yung brown, sister? Yung hindi pa ako Madre Brown scapular. Yeah, Oo. tuloy. Sabi ko, hala, ibig sabihin kapag nakasuot ako nito, di ako mapupunta sa impyerno. Tsaka naasat ka, hindi ka ani ng demonyo. Yung mga bata, di ba? Yun yung pa yun eh. Oo. Ginagawa kwintas. Pero syempre- Ngayon, bago na si Benedict na yung ginagawa. Pero syempre, paalala mga kapemay, so hindi anting-anting ang scapular, kundi ito ay paalala ng presence ni Lord at syempre ng maternal protection Actually, ni Mama Mary. Apo. So doon ka na-attract sa Apo, doon ako na-attract kasi nga, mas lalo in-explain ng Mother Superior ako na si Our Lady of Mount Carmel, siya yung tagahango sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na pag July 16. Pero sister, anong special sa ano nyo? Sa congregation nyo? Yun po, si Mama Mary, tagahango ng kaluluwa sa purgatorio. So, ang special naming goal ay pagdasal ang mga kaluluwa sa purgatorio na mahango sa langit. So Syempre, may kanya-kanya pa lang. Iba-ibang charism yan, no? Maganda, sister, na-explain. Apo. Pag sabing charism, it's a gift that bawat religious congregation may gift at sa kanila, yung gift ng kanilang congregation is prayer for the souls in purgatory. Pero sister, eto, meron ka bang memorable experience sa convent? Meron po. May mga horror vibe, ganun. Huwag naman horror. Yung nakaka-uplift naman. Kanina sinabi ko, tanan. Eh, gusto mo naman. Madilim ba? Madilim ba sa convent? Madilim kapag diba? nagtitipid sa kuryente. Pero yan, ano yung memorable experience Ano sa sister? memorable experience mo sa loob ng Maglaro ng basketball at volleyball. Nag-sports din kayo, sister, na kaganyan? Yes. Diyos ko, Kami nga nakasutana, di namin kaya maglaro eh. Pero sister, so nag-sports pa rin pala mga madre? At pinaka-favorite namin, basketball. Talaga? Yes. Talaga? Wala naman kayo wrestling, gano'n. Hindi ba kayo naghihila ng belo? Ganon. Hindi ka na-shoot. Hindi, Hila yung hindi. ganon. So, nag-rubber shoes kami, tapos meron kaming ganito na manipis. Ah, Para pag napawisan kami, hindi naman... Palit agad. Palit agad. agad. Alam mo kasi mga kilala kong madre, shout out no, sa Trinitarian Sisters. Ang favorite ng sport, bingo! Pwede kayo mag-bingo, sister. Pwede din po. Pero wait lang, di ba sabi mo wala kang sweldo? Saan ako kumukuha ng... Sa mga benefactors and benefactresses namin sa abroad, yung mga ninong at ninang ko dyan, shout out po. So nagpapadala sila, sister? Apo. Hati-hati kayo, ganon. Apo. Hindi, kumpara sa buong kongregasyon. Apo. So kumbaga, for example yan, yung may magbibigay, lahat makikinabang kasi as religious, as a religious, kung baga kung ano yung binibigay ng tao, dahil sa kabutihan ng tao, kaya sila nagpapatuloy na ganun. Kaya pala yung boss kong madre, nung niragalo ka ng bag, dineclare niya. Naghati-hati sila, ginupit-gupit, sister. Grabe naman yun! Joke lang. Pero Hindi, ganun, pero sister, sinasabi kuwari. nila, pinapaalam nila, sister, tama. Tama. O, di ba? So, wari, bibigyan si Chubby, Gamit. bibigyan ka ng bag. So, i-declare mo na pinabisa yung bag. Para sa amin, pag binigyan kami ng bag, for example, poverty namin yun. So, gagamitin namin. So, hindi namin hayaan na masira. Pwede pa magamit ang co-sister namin na, niregalo to ni benefactress, ganito, gamitin mo na. It means na wala kang attachment. So, ibig sabihin, yung bag na yung sister, hindi yan iyo. Hindi ito sa akin, kundi sa community. So, parang sa lahat, di ba? Para sa lahat. Paano sister yung ito? Last question. Paano mga personal effects ninyo? Sister, syempre, di ba may mga personal kayo, mga personal na damit. Oo, hiraman, sister, mga panloob, di ba? Paano yun? Kanya-kanya naman yun siguro, sister. Opo, kanya-kanyang laba, kanya-kanyang gamit Pag-aari. namin. Pag-aari. Hindi naman yung damit niya, damit mo rin, Idodot. gano'n. Apo. Basta papahalaga, yung poverty namin, papahalaga na hindi mayat-maya bili ng bili. Ay, nako. Cannot be talaga ako Cannot be, dyan. Chubby. Anyway, maganda yung pinag-uusapan natin, no? Ang Kasi may mga galing. vows. Oo. Kasi may mga vows yan. Poverty, chastity, and obedience. Sa next segment natin sa Life Hacks,
mga kape-mates, alam nyo ba na yung mga sinasabuhay nila sister, hindi lang yan pang sister, yan ay pang Catholic Christian. Lahat ng Katoliko Kristiyano, ang lahat na sumusunod kay Kristo, tinatawag na mamuhay sa mga virtues. Isa-isay natin to sa ating life hacks. Dito lang sa pagbabalik ng Kape At Kampay! Enjoy si sister, no? Kaya nga dalasan mo nga dito, sister. Hello, Chubby! Oy, Dante! Time no siya. Uy, Uy, may- bagong bisita tayo Yes, may bago kaming bisita si Sister Candy. Pabili mo na ako. Ano? Oh, anong nangyari doon sa tindahan mo? Ba't wala ka ng paninda? Eh, hindi pa ako naka-grocery. Wala ka ng budget? Wala nang Kawawa ka naman. grocery. Paano Alam na? mo, pag tumama ako sa loto, sagot ko lahat ng tinda mo. Ayun na, Dante, maghilo ka muna kay Sister Candy. Hello, sister. Dati nga pala. Nice to meet you po. Ay, si Dante. Nice to meet you po. Huwag ka na lahat kami dito big. Oo. Kaya nga Chubigs. Ay, big. Uy, Dante! Tawa-tawa ka. Dante, ito kasi. Ito si Sister Candy. Niyayakag ako magmadre. Tingin mo ba bagay sa akin? Sa tingin ko naman, bagay. Talaga? Tutuhanin na natin. Hey! Sino ba tao dito? Pwede ka naman Hey! No, Sister Chubby. Oo, hindi Sister na. Chubby M. Oo, tama. Sorry, Ganda, sorry. bagay. Sister Tapos ang Mary. benta mo, Sister Mary Chubby. So, bebenta ka ng mga, mga chibi. Pag-isipan ko. Kasi sabi hindi daw sila nag-check out doon. Matipid sila. Paano tayo check out sa Ito, mas magandang tanong. O ano? Sa tingin mo, si Dante, ano kaya tsura niya pag naging pare siya? Meron na siya! Marami akong kamukha. Bagay! Teka. Yan na. Alam mo, Dante, ito, matagal ko na pinag-iisipan to. Ano kaya ang itsura mo kapag ikaw, sa tulong ni ChatGPT at sa AI technology, ano kaya ang itsura mo pag ikaw naging pare? Tingnan natin. Padre, alam mo, kahit di mo na i-chat GPT, may kamukha na akong pare. Sino? Father JD. Magandang araw po mga kapatid kay Cristo. Ito po si Father JD Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Shoutout sa'yo, Father JD. O sige na. Catch mo na po. Sige. Thank you po. Tuloy na raw po siya, no? Anyway, bago pa tayo maligaw, kanina pinagkwento natin yung poverty na yan. Alam mo ba, Chubby? Ano? Meron Ipa. tayong life 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks kasi sa buhay ng isang padre, meron silang pinasabuhay ng mga vows at way of living. Kaya meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks kasi akala nila yung mga ginagawa ng madre, pang madre lang. Poverty, chastity, obedience, tapos yung kanina, prayer, pati service. Ito'y hindi lamang po pang madre o pang pare. Ito'y para sa lahat ng mga follower ni Christ, lahat ng mga kape-mates natin. Ano pala pipikos? Kapibigos. Pipi, poverty, prayer, chastity. Ano ba slow? Anyway, sige. Isa-isahin natin, no? Meron tayong 5 bagay sa buhay pagmamadre na applicable actually sa pang-araw-araw na buhay. Number 1 natin, poverty. No? Maganda sinabi ni sister kanina, no? Poverty is actually living simply. Kapag ikaw ay sa buhay mong virtue or vow of poverty, simple ang pamumuhay. Paano ba mamuhay ng ba simple. example nito, sister? Yung yung simple mamumuhay, yung hindi ka mamimili. Kung ano yung binigay sa'yo na Mother Superior mo na damit, pinasusuotin mo. Hindi mo na kailangan, gusto ko po branded, gusto ko Gucci, Louis Vuitton, hindi na kailangan. Ganun. Bakit may choices ba? Kasi po, pwede naman may choices na size small ka ba, medium or large. So size ang Basta basihan. size pwede. Pero yung mamimili ka pa ng branded, hindi na kailangan. Kailangan, kung ano lang ibinigay sa'yo, yun Yung yung pagpasalamat. pagpasalamat mo sa Diyos na meron ka. Takot, Chubby, paano pag walang size? Mahirap na. Dapat meron, di naman lahat petit. Tsaka yung mga karamihan sa mga chubby-chubby, di ba? Medyo nasa sister. Apo, excellent. Mahirap hanapan ng... Plus size ang tawag ng plus size. Pero Hindi, sister, hindi nga kayo nagme-makeup, no? Hindi eh. Ikaw wala, no? Wala din. Watch. Ito, curious question. Sister, anong buhok ninyo? Oo nga!
Kasi di ba ba ganyan, hindi naman namin ma-imagine yung buhok ninyo. Minsan kasi may mga kaibigan doon ng madre. Naka-shete ka ba, sister? Grabe shete pa ganon. Long back. Bakit? No? Hindi, pero may mga madre akong kakilala. For example, sa Our Lady of Sorrow, Sisters of Mary, hanggang dito yung buhok nila. Tapos yung iba talagang tinatali, maiksi. May friend nga akong madre, nag-shave siya ng de tres, de dos. Ano yun, sister? Mayroon ba kayong prescribed haircut? Opo. Apo. Sa amin po, dahil Vatican na kami, ibig sabihin, nakaganto na kami, naka-black veil na kami. So, ganun yun. Nire-razor namin to siya ng sagad. So, parang ganyan din yung, mo, sister. Huy! Bakit ka nagtuturo? Sorry. Puputol yan. Baka manuno ako. O mamanuno ka. So, ibig sabihin, bakit sister? Ano yung parang Kasi- sa shampoo, gano'n? Oo nga, sister. Kasi di ba ang mga kababaihan, ang tawag namin sa buhok, crown of glory. Yeah. Ibig sabihin yung crown of glory na yung mga madre, surrender na namin kay Lord, sa Panginoon. Wala na kaming vanity. Wala na kami, hindi na namin kailangan na magpakulet-rete sa mukha, nang magpahaba-haba pa ng hair. Di na kailangan kasi na kay Lord, sinurrender na namin kay Lord. Poverty is living simply. Again, kung anong binigay sa atin ng Panginoon, magpasalamat tayo. Hindi natin kailangan maging choosy. Siyempre, kailangan natin mag-work hard, no? Iba naman mga bagay, pinagsumikapan natin. Pero muli, sa harap ng Diyos, wala naman tayo may pagmamayabang to the point na dapat ganito, deserve ko to, Lord. Yes. Poverty means living simple. Sister, wait lang. Dahil sinabi mo nga, paano pag pumapasok sa work? Sa work? Yung anong tawag, press powder ba yun? Press powder Sige, na. paano yung buhok, ka. sister? Oo. Oo nga, paano yung buhok? Paano yung buhok? Nakawig ka? Hindi, maiksi. So short hair ka. Short hair. Hindi ka naman. Sister, ayusin mo kasi sabi mo kasi talagang nag-razor ka. Sino example? You know. So, meron pala. Dito ngayon, meron dahil nasa labas ako. Pero pag nasa loob, talagang tatanggalin na. nire-razor talaga namin. As in, talagang wala. Anyway, sige. So, at least sasagutin ka tanungan mo ng itsura, sister. Number 2 tayo. Number 2 is chastity. We understand chastity as to love purely. Hindi naman yan, sister, pag sabing chastity ay yung abstinence. Hindi lang yun Ibig sabihin yung malinis ang iyong uri ng pagmamahal. Oh. Paano ba, sister, yung chastity, paano ba ito may papaliwanag natin sa mga kapimates natin? Ano ba ang chastity? Or purity, gano'n. Yung chastity or purity, yung, for example, wala kang pag-iisip ng mali siya. So, kunyari, di ba nga nakalagay nga sa 10 Commandments na pag nasain yung hindi mo asawa. Ganon din yun sa amin. So, kami, pinopure na namin yung isip namin na hindi na iniiwasan namin na magka-crush. Yung sa Panginoon na lang kami mag-iisipin namin yung Panginoon, yung pagsiservisyo namin para sa Kanya. Kahit na pare-parehas kami ng gender, pare-parehas kami ng babae. So, pantay-pantay ang tingin namin. Ang tawag namin sa isa't isa, kapatid. Ayun. Sisterly, kapatid. You treat each other as brothers and sisters. Oh, maganda yun, Chubby, kasi, no? Madalas kasi maraming mga tao ayaw magpari, ayaw magmadre, iniisip, hindi kami makapagpamilya, hindi kami magkakaroon ng asawa. Actually, mas dumadami pa nga yung ating pamilya sapagkat we become available. The goal of chastity is for availability para kami ay para sa lahat. Apo, Oo, tama. di ba? O, kaya, no, tao pa rin naman kami, nakakaramdam pa rin kami. Oo nga, Pero wala naman pinakamahalaga, sinabi. pipiliin namin kung ano yung higit na mahalaga. Ibibigay namin ang sarili namin kay Lord. Oo, tama. Oh, Amen. may komento ka ba? Wala na. Buti naman. Oo, kasi akala mo makomentaryo ka. Mamaya, mag-isip pa ako ng mga katanungan. Okay. So, number 3 tayo, obedience. Sister, ano ba ibig sabihin ng obedience? Obedience means saying yes to God daily. Ikaw, sister, no? Paano nyo sinasabi yung obedience bilang madre? Kasi nung nasa labas pala ako ng convent, ang pinakamahirap na sa akin, gumising ng maaga. Oo. Kasi gusto mo matulog na matulog. So pagdating ko sa kumbento, yun na, whether you like it or not, kailangan gumising ka para magdasal, para sa Panginoon at para sa mga kaluluwa ng mga tao.
Kakatukin ka ba, sister, kapag ano? O, paano yan, sister? Paano hindi ka Attendance? hindi ka Ay, sa dami nyo, syempre, Oo. alam ba, ay, ganon. O, may seat plan ba kayo? may Ganon. may May CCTV. attendance. O, wala si Sister Candy. O, tawagin. Ganon. Opo. Ay, ganon. Opo. Paano Tinatawag pag may kami. sakit kayo, sister? Pag may sakit, sasabihin ko po sa kapatid, tatawag kakato ko sa kanya, Sister, pakisabi kay Mother Superior, hindi ako makakababa. Masakit na masakit yung puson ko. Pakisabi, hindi mo na ako sis, ano? Paano- makakapag-pray. Sister, pwede mo magsakit-sakitan? Ay, di pwede. Naku, ma-evaluate ka ng Mother Superior mo. Hindi ka pwede magsinungaling. Ay, ganon. Oo. Dasal ka na lang. Hindi nga kasi syempre sa mga kababaihan, of course, iba yung inyong mga bodily movements and functions, di ba? Kaya iba rin yung yung nangyayari. Pero sa kabila ng lahat na ito, no, o-obey ka pa rin, susunod ka pa rin. Kasi Apo. it's always God's will na ating sinusundan, sister. No? Abo, lalo na po yung pinakamahirap sa akin kapag nagkaroon ako ng yung monthly period na sobrang sakit, hindi ka makagising sa maaga. Opo. Tapos sasabihin ko, Lord, ang sakit, pero bigyan mo po ko ng grasya na tumayo pa rin at magdasal kahit masakit yung puson ko. Yun po. Sabi ko, magsasacrifice ako para sa mundo, magsasacrifice ako para sa inyo, para magkaroon ng salvation sa buong mundo, lalo-lalo na sa mga kaluluwa sa purgatorio. Oo. Ako pa naman, Lord, sakit ang ilong ko. Sab na lang muna sa misa. Oo, kahit ako, saan na ulo ko, tulog na ako, hindi na ako mag-rosary. Oh, di ba? O kayo pa nagro-rosary, I believe in God. Ganun na. Maganda yun, no? You Grabe, offer your sister. sacrifices and your Oo. pain. Iba pala talaga. Oo, pag mother, you offer mo. Pati siguro Hindi naman kayo rin. Ay, hindi pala. dapat talaga. Dapat pala. Mga kapatid, dapat, di ba? O naman, minsan, ayaw mo na magmisa, ganun. Ayaw mo na makita yung maparisyon. Pero totoo naman, di ba, Pero sister? magmimisa pa rin. Ganun. Sa totoo lang, minsan talaga, aminin natin, minsan sorry Lord. Minsan nakakaano din eh. Yung parang dadasal ulit, gano'n. Yung routine ba, Diba, sister? may mga gano'n, di ba, sister? Apo. How do you handle routine? Oo. Yung routine. May times po na wala na akong gana magdasal, pero pinipilit ko pa rin. Kasi ang unang inasa isip ko, paano na lang yung simbahan? Generator pa naman kami ng simbahang Katoliko. Paano na lang yung mga kaluluwang umaasa sa dasal namin araw-araw? Paano na lang, sipin mo, si sister pinagdadasal kami, no, para hindi kami tamarin magmisa. At maghanda kami ng homily. At hindi namin iso-surcharge yung mga taong bayan na parang pupunta ka lang doon, magmimisa ka na lang. Salamat sa mga dasal ng mga Salamat. madre. Oo, thank diba? you. O sige, tuloy-tuloy Ayan tayo. na, dali. Number 4, prayer. Prayer is talking to God openly. At maganda, sige, sister, encourage natin mga kapimisa natin. Ano ba ang panalangin at paano ba ito ma-apply sa pang-araw-araw buhay, sister? Kasi po, dahil araw-araw naging routine na yung prayer namin 7 times a day, may times na parang robot na yung pagdadasal namin. Pero sa akin kasi, nung 5 years old ako, palaging tinuturo sa akin ng nanay ko na magdasal ka ng puso mo. So, bago ako matulog, nagdadasal pa ako personal kay Jesus. Sinasabi ko, Lord, kanina habang nagdadasal ako, para wala akong gana, pero in-offer ko pa rin yung sarili ko para magdasal sa mundo. Lord, tulungan mo ako, nagsastruggle ako. Nagdadasal ako ng taimtim, puso sa puso, na natural bilang isang madre na, Lord, ang sakit. Lord, hindi ko maintindihan yung kapwa sister ko, nainis ako sa kanya, nagalit ako kay Mother Superior, patawarin mo ko, Lord. Kinakausap ko lang siya ng personal. Kasi the more na personal at pure ang intention mo na mag-pray at mag-surrender sa Panginoon, the more kanyang pakikinggan. Hindi naman palagi perfect ang buhay ng madre. May mga kahinaan din kami dahil tao pa din naman kami. Hindi pa kami santo, santa. So, ang ginagawa namin, kung ano yung kahinaan namin, mas inaalay namin sa Panginoon. Ayun. Maganda yun, no? At least maging honest ka kay Lord. So, Diba? maganda palang ganun na lang, no? Personal, no? Actually nga, yun ang pinakamagandang way of prayer. Natutunan ko ito sa seminaryo kay Yeah. Father Thomas Green. Prayer is opening to God. Be honest to the Lord. Kung ano yung nararamdaman mo, yun ang pinamagandang panalangin. Like, kunyari, Lord, pengi naman pang Samji. Miss ko na yung Samji, ganun. Hindi, magbagong buhay ka na, Chabi, ha? Okay, number 5 na tayo last. Siyempre, pang-uli, service is giving totally. At yun nga, napakwento na sister, may service silang ginagawa, no? At maganda i-invite natin mga kapimates natin, no? Kung anong pinagawa sa'yo ni Lord, pagbutihin mo. Whatever assigned to you, no matter how simple or complex,
do your best. Sige, sister. Apo. Yung service naman po kasi, yung maging honest ka lang talaga. Kasi lahat tayo binigyan ng konsensya ng Panginoon. So, may nakakita sa'yo, walang nakakita sa'yo, gawin mo lang out of love. Kasi kapag kunyari, ay wala si boss, kunyari nasa opisina, wala naman yung boss ko, gagawa ko ng kalokohan. Hindi mo lang alam. Ang Diyos ang unang nakakakita bago pa sa boss mo. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Kaya sa Judgment Day, huhusgahan ka ng Panginoon. Ano ba ang ginawa mo nung nasa opisina ka? Ano ba ang ginawa mo sa trabaho mo? Ano ba ang ginawa mo nung madre ka pa, nabubuhay ka pa bilang pare? Yun. Kailangan maging honest ka lang araw-araw. Kahit nasa maraming persecution, judgment, gawin mo lang out of love para to sa Panginoon. Yun ang isipin mo, para lahat to sa Panginoon. Amen. Ang galing, no? O, sige, run through na natin, no? 5 ginagawa ng buhay relihiyosa ng mga consecrated persons na ginagawa rin sa pang-araw-araw na buhay. Isa-isay natin, sister. Number 1, poverty means? Live simply. Number 2, chastity means? Love purely. Number 3, obedience means? Say yes to God daily. Number 4, prayer means? Talk to God openly. At pang-5, service means? Give totally. At alam ko marami pang tanong si Chubby kay sister. Wala na, halos lahat nasagot na ni sister. Baka may mga interested questions ka pa, no? Mamaya tanong ulit natin sa huling bugso ng ating palatuntunan. Kape at kampay! Chabi, ba't ang lalim na iniisip mo? Kasi meron pa akong mga huling katanungan kay sister. Sister, Sister Candy, may tatanungin daw sa'yo. Sige po. Sister, Po. meron din po bang sa inyo, mga isyuwera, chismosa, nag-aaway-aaway rin ba kayo ng mga sister? Grabe naman, mga katanungan. Tsaka nagpa-power trip din ba sa inyo? Huy! Kumbaga, sister, Ano po sa yung power community. trip? Ano po yung power Ayan, trip? sige. Explain mo na! Hindi, ang point ko na sa community, syempre, sister, may mga differences, different ang ugali. Dahil boss ako! Ako ang masusunod! Ganon. Patay ka, sige. Sumunod ka sa akin, kundi. Ganon. Ah, Ay, Dahil kasi- boss ako, hindi ako pwedeng kumilos. Oh? Maglinis ka dyan. Ganon. Maganda, syempre, let's face Boss it. ako, kailangan tingin-tingin lang ako dito. Ganon. Okay. Sa community, kasi kaya nga community, iba't ibang ugali, no? Paano, sister, ito may mga ganito din ba kayo mga issue nangyayari sa komunidad? No? Meron po. Kasi pag for example, na-late lang ako dun sa sacristy. Sasabihin ng opisyala ko, means manager, na, bakit ka late? Ganon. May ginawa po kasi ako. Next time, hindi ka dapat malate. Di kailangan mo sumunod. Pag for example, may mga conflicts naman sa amin na mga sisters, kunyari, ang unang-una sasabihin namin yung mother mistress. Mother mistress, inaway ako ni sister A. Anong gagawin ko? Yun. Pag hindi mo kayang kausapin, or makipag-dialogue, si mother mistress ang kakausap. Kailangan lalapit ka palagi kay mother mistress para maproteksyonan ko niya. Pero dahil mga bati ka na mother na kami, nakaganto na kami, naka-black na kami, ang unang lalapitan namin ay si mother superiora o mother prioress. Hala, paano yung sister ko? Nyari, may nakaganunan ka. Tapos lalapit kay sister. Ano Mother mistress. Mother mistress. Mother mistress. Mother Prioress. Prioress. Magsasabi ka, paano yung bakawain ka nun? Di syempre pagsasabihan niya yun, di ba, sister? Ay, hindi. Si mother prioress ang tagapamagitan sa away ng bawat sister. Sabi, ayan na, mag-shake hands tayo, kiss. Ganyan. Paano kayo magbate, kiss? Sige na, beso-beso na, ganon. Ganun. Paano? Paano nyo nire-resolve yung mga ganyan, mga naku-curious ako. conflict, sister? Nagda-dialogue. Paano? For example, talagang kung ano yung issue, sister, di ko talaga nagustuhan yung pinakita mo ugali kanina. So, straight to the point. Hindi na kami nagpapaligoy. Pero sister, straight to the point na hindi makakasakit. Oo. Hindi yung prangka na taklesa, gano'n. Ay, hindi. Kasi naano namin na sisters na kami, so kailangan, kung ano yung naging issue, kailangan ma-resolve agad. Oo, dapat yung issue pag rin-resolve, yung mismong problema. Hindi na yung mga, ang pangit mo kasi, no? Ganun. Hindi ganun. Hindi ako hominem, di ba? Dapat yung straight to the point, no?
Kasi sinabi mo, balaan, medyo na-hurt ako, yung mga ganun. Actually nga po, kung tutusin, may challenge yung mother prioress namin. Nagkaroon kasi ako ng conflict sa isang sister. Okay. Tapos, ang sabi ni mother prioress, sige, kapag isa sa inyong hindi nakipagkasundo sa kapwa madre, hindi mangungumon yun. Doon mahahalata ng mga sisters na ang isa ay ma-pride, ang isa ay mataas ang mithiin sa isang sister. So, yun, require kami na hindi magkukommunion yun. So, ang ginawa ko, kahit na silent na, sumulat ako sa kanya, sister, patawarin mo na ako, wag hindi na tayo, ayoko na makipag-away sa'yo. So, yun, tapos sinabi ni Mother Prioress, dahil alam niya may issue kaming dalawa, bati na ba kayo? Sino unang nagpaka-humble? Sino unang nanghingi ng sorry? So, pag kayo, intention mo kasi ay nanghingi ka na ng sorry at hindi naman siya nag-response, pwede ka na mag-communion. Kasi yung intention mo, willing ka na makipag-reconcile, pero siya hindi pa rin. Pero hindi pa rin nangangahulugan na kailangan throughout the day, hindi pa rin kayo magpansinan. Dapat may dialogue na kayong may mangyayari. Dapat ikaw na or siya na makipag-usap. May ganun ka ng kayong instance, sister, nag-sorry ka na, tas di niya pa rin dead ma. So, di wag. Parang So, bawal ka pa rin. Ang mga halimbawa mo, Hindi, pwede ka na pwede na kasi, kumbaga, malinis, clean ka na. At saka, kinonfess mo na kay Mother Prioress na nagsisisi ka na doon sa ginawa mong kasalanan para sa kapwa sister mo. Kasi naman, father, di ba, sister, parang kala mo walang away-away. Di ba? tao din kasi. Oo nga. May isa mga tanong. Ayun, sister, kapag ba ikaw naging madre, bawal ka nang lumabas? Kung parang kaming pare, di ba? Pag naging pare kami, forever na kaming pare. Pag ganyan ba, sister, kung pagpasok mo ng kumbento, hindi ka na pwedeng lumabas? Oo. Pwede. Pwede ka pang lumabas. As long as na hindi mo nakikita yung sarili mo sa convent o sa monastery. Pero pag ganyan, sister, di ba may formation, may mga vows Wait kayo? lang, ano yung hinawakan mo, sister? Yan. Para saan yan? Pakita mo sa kamera. Nasasanla ba yan, sister? Zoom in. Yan. Ano tawag dyan, sister? Ito yung vows po namin na yun yung perpetual vows na namin to. Parang ito, meron din ako niyan. Like, bawal niyo hubarin niya, sister. Like, susungatin ko, ganyan. Zoom mo. Yan. Okay. Sige, sister, paliwanag mo yung sing-sing. Yung sisi po kasi, ito po yung pangako namin kay Lord na panghabang buhay na kami maglilingkod sa Kanya as sa simbahan. Pati nga sa iyo. Ako wala pa eh. Oo. Wala pa. Hindi, ito kasi, nung kami nasa seminaryo, bago kami maging candidate for ordination, meron kami tinatawag na promise of celibacy. Yun, nangako kami na ang buong buhay namin, iaalay namin sa Diyos. No? Ginawa ko naman, di ba? Tama, di ba, Chabi? Ginawa ko naman. So, wala tayong problema doon. Pero yun nga, sister, magandang tanong. Yung stage of formation, ano yan, sister? Magsisimula ka muna ng, parang kumbaga, elementary, high school, college. Ano yung stages of formation sa inyo? Kasi baka mamaya may interesado ng kapilit natin pumasok. Say, go, sister. Ang stages na formation namin ay dahil may vultum query rin na si Pope Francis. Nagsa-start na yung aspirancy na pwede nang pumasok sa loob na 6 months siya magsistay, mag-observe sa loob. After aspirancy, pwedeng lumabas. Then postulancy, good for 1 year. Yun yung color blue. Pagka naging color blue yung belo, tapos naka-blouse at saka naka-skirt sila na brown. Pag naging novitiate naman, novice, ibig sabihin, yun yung under na siya ng Carmelite na nag-observe na siya pero unti-unti pa siyang pinapalalim. Unti-unti pa siya na ginagawa matured na. Kumbaga nakapasok na siya sa formation program. Na meron na siyang brown. Meron na siyang brown scapular. So, part na siya ng family. Novice ang tawag doon. So, color white naman yon. 2 years siya mag-observe. After ng novice, pag na-evaluate na siya ni Mother Prioress at ng Council, kung pasado siya. Kung nakikita ng Prioress at ng Council na karapat-dapat siya mag-isang madre,
magiging ganto na yung kanyang belo. Ano ng group? Ano ng Juniorate. Ang tawag doon ay juniorate. Good for 5 years. Pero pwede pang ma-prolong ng good for 8 years or 9 years. Depende sa maturity ng isang professnan. After po nun, doon na po yung magkakaroon na siya ng retreat going to perpetual vows na. Yung magkakaroon na siya ng singsing. So ikaw, sister, perpetual vows ka na. Apo. Pag perpetual vows, ano yan? Parang pare, no? Parang kami. Apo. Parang, yan di ba, sister, yung dumadapat din? Opo. Kung ako, sister, bigyan mo kami ng picture para may makikita rin kami mga itsura. Ano itsura ng Sige. ano? Yung pagdapa po namin, as in talaga dun sa altar na nakaganon, para ka nag-swimming. Tapos po walang carpet. Ibig sabihin kasi ng walang carpet, yun yung ibinigay mo na lahat kay Lord. Yung lahat na talaga Bawal para art. sa Kanya. Sabi mo ka na, Wholehearted. sister? Apo. Anong year? Last 2023. 2023. Apo, 2023. Actually, ilang taon ka na, sister, sa Oo, yun pagmamadre? pala. Yan, 11 years na po. 11 Alam mo, mas years. matagal pa yung pagmamadre niya kaysa sa pagpapari ko. Kasi ako 10 years pa lang pero siya 11 Oo nga, years. 11 years. Ang tagal Oo. na. Apo, 11 years. Ang galing. So yun po yung habang nakaganon ka, parang sa sign of sacrilege, naglilitany of the saints. Nagkumakanta yung choir ng Litany of the Saints. Habang nagkumakanta siya at nagaganon ka, pagpe-pray mo yung mga intentions ng mga tao, nagpapadasal sa'yo, kasi meron kang grace, meron kang grasya na ipagdasal at magiging totoo lahat ng mga pinagdadasal nila at pinagdadasal mo. Basta tao sa puso lang. Hindi yung, ay Lord, please, i-grant mo to. Hindi. Dapat may puso. Intentionally yung may puso. Pati always God's will, no? Apo. Sister, paano nagiging priority sa inyo? Ganyan. Boto-boto ba? Apo. Botohan. Opo, botohan din di po. balitaan mo kami, sister, pa naging priority ka na, ha? Alam mo yung ganyan, ito, pag nilinaw sa mga kapimate sa atin, kasi Oh. minsan nakakapita ako ng mga post sa Facebook, no? Sana maging pope, gano'n, maging bishop, gano'n. Oo. Hindi po yan eleksyon. Ito po ay so- pagpili ng Diyos. Sa kanila din. Ganoon. Kung anong binigay ni Lord sa'yo na misyon, bibigay mo. Hindi yan yung parang ikakampanya mo. Hindi naman to parang election sa politika. Ang paglilingkod, lalo na sa religious life, it's God's will, it's God's grace. No? Kasi ikaw, sister, pa sa pagwawakas natin, no, invite mo, baka mami may kapimites tayo, may interesado maging madre. Oo nga. Anong pwede mo may tips sa kanila, sister? Go. Apo. Kape mates. Hello po, sa mga nag-aspire po dyan na maging madre, wag po kayong matakot kung gusto yung pumunta maging cloistered o nun. Kasi wala naman, baka masunog ako dyan, baka gano'n. bagay ako dyan. Kahit na ano pa man pag-uugali mo, dahil sa formation, unti-unti ka rin mag-grow at mamahalin mo din yung bukasyon mo. Ako nga nasabi nila, wala kang pag-asa maging contemplative. Maraming nang bashers ako sa labas na hindi ako pwede maging contemplative dahil madaldal ako. Oo nga. Pero, Happy ka. pero, Bira yung ganyang madre. Diyos ko. pero Kasi kami love life. Oo, nagka-love life, hindi may love life. Sige po. Continue, sister. Pero dahil nga nothing is impossible with God. Totoo yan. Na sabi nila madaldal ako, di ako pwede maging contemplative. Pero sino ang kinadaldalan ko sa loob ng monastery? Kundi si Jesus. Lahat ng mga intention ng mga tao sa prayer petitions sa monastery namin, binasa ko yun at idinaldal ko lahat kay Lord. At yung kadaldalan ko ay chinanel ko sa pagdadasal 24/7. Kaya nag-persevere ako na maging Carmelite nun. Kaya huwag kayong matakot sa mga kabataan dyan. Subukan ninyo, wala namang masama mag-try. Sa ibang trabaho, tinatry ninyo. Bakit hindi sa pagmamadre? Try nyo lang naman. May Facebook page ba kayo, Oo, sister? sister. Para i-message? Meron po. Mater Carmeli Monastery yung Facebook namin. Ayun. Opo. O kaya message na si Father Kevin for info. Oo, kasi syempre si sister medyo, yun nga, nag-aalaga siya ng parents niya, no? So yung mga nais na magmadre, no? May Facebook no, lalabas naman yung... O kaya dumaan dito sa tindahan, i-recruit ko. Mag-aaral ako listahan, tapos bibigyan natin kay... Yung listahan ng utang, listahan ng mga Listahan ng mga gustong magmadre. Opo. At yes, yung final word, sister, invite natin mga kape-mates natin na yun nga, to discern, no? Tungkol sa vocation. Apo. Huwag siya matakot sa buhay na pinasok natin, sister. Apo. Cafe-mates, wag kayong mag-alangan. Kung gusto nyo pumunta sa parish priest ninyo or sa isang pare, sabihin niyo, mag-confess kayo na parang may nararamdaman akong calling.
Kasi nag-start sa akin, idinaan din ni Lord sa panaginip na tinatawag niya daw ako sa contemplative at sa Carmelites. So, kako naman, bakit ito talaga, Lord? Bakit ito talaga? Pero sabi niya sa akin, 3 words lang ang sinabi niya sa akin. Ipagdasal mo ang kaluluwa ng mga tao, ipagdasal mo ang conversion of sinners, at ipagdasal mo lahat ng mga tao sa buong mundo para sa lugod ng kaluluwa at papunta sa akin. Papunta na rin kay Mama Mary, ina ng saklolo. Yun po yung palagi yung sinasabi. Kaya nagpo-persevere po ako doon para sa mga kaluluwa sa purgatorio na mahango sila papunta sa kalangitan. Kaya wag kayong matakot, go lang, go. Lahat naman may means of communication papunta sa monastery, kaya go lang kayo. Ay, ako walang calling na. Sure na. Kasi dinasal ko kay Lord, bago ako mag-30, pag wala akong jowa, papasok na ako, madre. Nagkaroon ako. Wala, hindi niya will. Bawal ako. Paano ako? Ewan ko sa'yo. Pero nga mo, kinamagandang paalala, no? Hindi madali ang buhay ng madre, hindi madali ang buhay ng pare. Kaya, we pray, no? Pagdasal natin. Pray for us. Sister, pagdasal mo ako, si Chubby, syempre lahat ng mga friends sa TV Maria. Pray then also for the eternal repose of the souls, especially those in purgatory. Pag-pray natin syempre, mga nauna sa atin, si Father Jeff, no? Mahal ka namin. You know, you're just around, no? Kantahan mo siya ng happy birthday ulit. Happy birthday to you. Ano, may kwento siya, nakita ko siya nung kumakanta ng happy birthday. Kaya nagulat ako sa may kumakanta ng happy birthday. Kumakanta sa kulo. Pero yun nga po, muli, mga kape-mates, maraming salamat sa paikisa, sister. Salamat sa pagdala po sa tindahan ni Chubby. Pakita nyo nga ulit yung ring nyo. Sabay-sabay tayo, kulang pa ako. Yan. Wala pa. Ay, nagpaparamdam Stephen! So muli, mga kape-mates, patuloy ang ating paglalakbay at patuloy ating pagkilala sa mga guests natin, no? Marami pa tayong makikilala mga kaibigan dito sa pagdalaw sa tindahan ni Chubby. Walang iba kundi sa ating pinakamasayang programa sa balat ng lupa. TV Maria naman. Kape at Kampay! Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.